Magsisimula ang serye sa pagpapakita sa mga mag-aaral sa ikatlong baitang sa Seongjeon High School na gumagawa ng kanilang midterm exam. Lahat sila ay seryoso sa kanilang exam, dahil ang pagsusulit ay isa sa mga pagsasanay bago ang exam sa College Scholastic Ability Test o CSAT. Makikita sa labas ng bintana ang mga higanting sphere na lumulutang sa kalangitan. Isang taon na ang nakalipas, libu-libong higanting mga sphere ang misteryosong lumitaw sa kalangitan, hindi lamang sa South Korea kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Wala pang makapag-confirm kung saan nanggaling ang higanting sphere, ngunit may ilang naniniwala na ang sphere ay alien. Ang militar ay nagtipon dahil ang isa sa mga sphere ay nahulog sa lupa. Ang isa sa mga commander ng militar na nagngangalang Cho Young-sik ay nagpakita at biglang binaril ang sphere. Gayunpaman, dahil walang nangyari, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng RPG. Pagkatapos, ang sphere ay naging napakaraming maliit na parang pusit na alien na umatake sa kanila. Pagkalipas ng 4 na linggo, sa Seongjeon High School, isang guro na nagngangalang Miss Park ang pumunta sa silid-aralan 3 hanggang 2 upang ibalik ang mga resulta ng pagsusulit ng mga estudyante. Pagkatapos nito, inanunsyo ng punong guro ang bawat guro na magtipon sa tanggapan ng mga kawani. Pagkatapos, bumalik sa klase si Miss Park na seryoso ang mukha at sinabing aalisin na ang pagsusulit sa CSAT ngayong taon. Ayon sa apela mula sa pambansang ministro ng depensa, lahat ng nasa hustong gulang, kabilang ang mga mag-aaral sa high school sa ikatlong baitang ay sasailalim sa pagsasanay sa militar upang protektahan ang kanilang sarili mula sa banta ng higanting sphere. Ang mga estudyante ay nalilito at nagtataka kung ano ang nangyari, dahil sa pagkakaalam nila, ang mga higanting sphere ay hindi mapanganib. Hindi tiyak na maipaliwanag ni Miss Park kung ano ang nangyari, ngunit natitiyak niya na ang pagsasanay sa militar ay lubhang kailangan upang ang mga estudyante ay magkaroon ng mga pangunahing kasanayan upang mabuhay. Upang maging interesado ang mga estudyante, magpapatupad ang gobyerno ng point system, kung saan ang mga mag-aaral na gustong sumali sa pagsasanay ay makakakuha ng karagdagang puntos, na magagamit nila sa pagpasok sa kolehiyo at ang bawat mag-aaral ay bibigyan ng approval letter na maaari lamang pirmahan ng kanilang mga magulang. Pagkaalis ni Miss Park sa klase, ang siga sa klase na nagngangalang Kwon Il-ha ay lumapit sa isa pang estudyante na nagngangalang Jang Yong-han. Matagal nang may masamang relasyon ang dalawang mag-aaral kaya ang kaunting hindi pagkakaunawaan ay maaaring mauwi sa away. Matapos makakuha ng pahintulot ang mga mag-aaral mula sa kanilang mga magulang, bumalik ang lahat sa paaralan habang dinadala ang kanilang mga gamit sa klase. Sa silid-aralan, ipinakilala ni Miss Park ang isang sundalo na nagngangalang Teniente Lee Chun-ho na sa kalaunan ay magiging kanilang commander. Ipinaliwanag ng tenyente na mula sa araw na iyon, sasailalim sila sa pagsasanay sa militar sa loob ng ilang linggo at hindi sila papayagang umalis sa paaralan. Si Yu Jong, ang pangulo ng klase, ay agad na hinirang bilang pinuno, at idodokumento ni Chiyol ang lahat sa panahon ng pagsasanay. Ang sinumang mag-aaral na maglakas loob na sumalungat sa utos ng commander ay makakakuha ng point deduction pati na rin ng penalty. Pagkatapos ng paliwanag na iyon, itinuro ng sarhento na nagngangalang Wonbin ang mga estudyante sa kani-kanilang dormitoryo. Iniligpit nila ang kanilang mga gamit at pagkatapos ay agad na nagtipon upang sumailalim sa pagsasanay sa bakuran ng paaralan. Sa simula ng pagsasanay, tila hindi sineseryoso ng mga estudyante ang pagsasanay at sa halip ay ginawa nilang mga laruan ang mga armas. Dahil dito, nagalit si Teniente Lee. Sinabi niya sa lahat na maging seryoso, dahil ang mga armas na hawak nila ngayon ay maaaring magligtas sa kanila o pumatay sa kanila. Mula noong araw na iyon, ang mga estudyante ay nagsimulang sumailalim sa pagsasanay tulad ng mga tropa ng hukbo. Ang kanilang lakas at kakayahan ay sinanay ng gusto, kaya ang ilan sa mga estudyante ay nagsimulang magreklamo. Kinagabihan, iniulat ni Yong-han kay Teniente Lee na dala pa rin ni Il-ha ang kanyang cellphone. Agad naman itong kinumpiske ni Teniente Lee at lalo pang nagalit si Il-ha kay Yong-han. Maglalaban na sana sila, kaya pinarusahan sila ni Teniente Lee. Habang pinaparusahan, nag-away na naman sila, pero biglang sumulpot si Chiyol at pinigilan ang dalawa. Biglang bumagsak ang higanting sphere sa gusali ng paaralan at bumagsak sa harapan nilang tatlo, ngunit imbes na igulat ito, nagpatuloy sila sa pagtatalo at tinulak ni Il-ha si Yong-han patungo sa higanting sphere.
Biglang nagbago ang hugis ng higanteng sphere ng parang octopus, at ang mga binti nito ay pumulupot sa katawan ni Yonghan at nilamon siya ng buhay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hiniling ni Teniente Lee kay Miss Park, Ilha, at Shiyul na panatilihing sikreto pansamantala ang pagkamatay ni Yonghan upang hindi magpanik ang mga estudyante. Sa halip na matakot, mas nakatuon si Miss Park sa kalusugan ng isip ng kanyang dalawang estudyante, na mukhang nabigla pa rin pagkatapos ng insidente. Upang pagtakpan ang pagkamatay ni Yonghan, si Ilha dan Shiyul ay hiniling na sabihin sa mga estudyante na si Yonghan ay nasugatan at kailangang pauwiin. Ito pala ang tunay na banta na pilit tinatakpan ng gobyerno at militar. Ayaw nilang magpanik ang mga tao kahit alam nilang napakadelikado ng mga nilalang na kanilang kaharap. Napakadelikado na kahit na matapos ang huling insidente, si Teniente Lee lang ang nakaligtas, habang ang iba ay kinain ng mga alien na nagmula sa higanteng sphere. Kinabukasan, inihayag ng gobyerno na mas maraming higanteng sphere ang nagsimulang bumagsak sa lupa, at hinimok sila ng mga komander ng militar, na agad na magsagawa ng pagsasanay sa armas upang ihanda ang mga mag-aaral bago mangyari ang isang kakilakilabot na bagay. Araw-araw, humihigpit ang pagsasanay sa militar, at kahit na ang mga mag-aaral ay kailangan munang tapusin ang lahat ng pagsasanay bago sila payagang kumain. Sa oras ng pagsasanay sa pag-assemble ng armas, ang isa sa mga mag-aaral na pinangalanang Noesil ay patuloy na nahihirapan, na nagpabagal sa ibang mga estudyante. Dahil laging nabibigo si Esil, pinaulit-ulit ni Teniente Lee ang pagsasanay hanggang hating gabi. Nainis ang lahat dahil kailangan nilang maghintay kay Esil habang gutom na sila. Sinabi ni Teniente Lee na ang pagsasanay sa militar ay hindi tungkol sa individual, kundi sa teamwork. Kung ang isa sa kanila ay nahuli o nabigo, lahat sila ay masisira. Kinabukasan, ang mga estudyante ay sasailalim sa shooting practice sa malayong lugar. Direkta silang sinamahan ni Teniente Lee, Won Bin, at isa pang babaeng sundalo na nagngangalang Joyon, at si Miss Park. Habang nasa biyahe, nagulat ang mga estudyante nang makita ang outside world kung saan napakaraming tindahan ang sarado at walang tao. Hindi nila alam sa dulo ng kalsada, may butas kung saan may sphere na nahulog. Kalaunan, nakarating sila sa shooting training ground. Bawat estudyante ay sinanay na bumaril sa target ngunit isa lang ang nagtagumpay, ito ay si Linara. Nang matapos ang proseso ng pagsasanay, naghanda silang lahat para bumalik sa paaralan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagsimulang maghinala si Teniente Lee, nang makita niya ang ilang marka ng baril sa paligid ng lugar. Siya at ang mga sundalo ay nagpasya na suriin ang sitwasyon habang si Miss Park at ang iba pang mga mag-aaral ay hiniling na magpahinga doon. Habang ang iba ay nagpapahinga, dalawang estudyante na nagngangalang Teman at Hirak ay palihim na pumunta sa pinakamalapit na department store. Napansin ni Miss Park ang kanilang pag-alis at sa kaniyaya si Yujong na hanapin sila. Habang naglalakad, biglang nakakita si Yujong ng isang baril na may putol na kamay na nakakabit dito. Dahil dito ay napasigaw siya, at nagpunta ang lahat ng mga estudyante sa lugar na iyon. Nang makita iyon, nagsimula silang maghinala na may mali, nang biglang nakita ni Miss Park ang napakaraming bangkay ng mga estudyante sa high school na namatay dahil sa pag-atake ng mga alien. Nang marinig ang ingay, ang mga alien ay nagalit at nagsimulang lumapit sa kanila. Sa harap ng lahat ng estudyante niya ay namatay si Miss Park matapos maseksak ng maraming maliliit na alien habang sinusubukang magbigay ng ilang oras para makatakas ang mga estudyante. Pagkatapos ay hinabol ng mga alien ang mga estudyante na nagkahiwalay sa isa't isa. Agad namang sumugod si Teniente Lee at ang iba pang mga sundalo na nakarinig ng putok ng baril upang iligtas ang mga estudyante. Nahanap nila ang ilan sa mga estudyante, habang sa ibang lugar, tumakas ang tatlong babaeng estudyanteng sina Hana, Bora, at Sunyi patungo sa parking lot. Si Hana ay nahuli ng alien ngunit sa kabutihang palad, si Joyon, ang babaeng sundalo, ay dumating upang iligtas siya, bagamat sa uli ay napatay si Joyon ng alien. Si Hana ay sumakay sa kotse at nilock ang pinto, habang sina Bora at Sunyi ay kailangang pumasok sa emergency room, nang biglang narinig ang isang malakas na ingay mula sa room, ito ay nagudyok sa mga alien. Kasabay nito, napansin ni Teman at Hirak na nasa convenience store ang putok ng baril habang papaalis na sila. Pagkatapos ay nakita nila ang isa sa mga alien at walang takot, nilapitan nila ito, ngunit pagkatapos na mapagtanto na ang alien ay napakadelikado,
sina Teman at Hirak ay nagtulungan upang patayin ang alien. Naipit nila ito sa freezer, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos na mailagay sa freezer, ang alien ay nanigas at namatay. Sa ibang lugar, sinubukan ng mga estudyanteng hindi pa nakikilala si Teniente Lee ang kanilang makakaya na magtulungan at protektahan ang isa't isa, gayon din si Teniente Lee at ang iba pang mga estudyante. Pagkatapos ng kakilakilabot na insidente, tinipon nila sila Miss Park at ang iba pang katawan at ipinagluksa ang kanilang pagkamatay. Sa wakas ay napagtanto nila kung ano ang kanilang kinakaharap, sa ayaw man nila o sa gusto. Kailangan nilang maprotektahan ang kanilang sarili at masanay upang harapin ang mga alien. Pagdating sa paaralan, ang mga estudyanteng nabigla at nakaramdam ng matinding takot ay ayaw nang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Napagkasunduan nilang lahat na hilingin kay Teniente Lee na pauwiin na sila, ngunit sa kasamaang palad, sinagot ni Teniente Lee na lahat ng kanilang mga magulang ay inilikas na sa quarantine area, kaya kung aalis sila sa paaralan, malalagay lamang sa panganib ang kanilang mga buhay. Ang paaralan ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Hindi sila naniwala sa sinabi ni Teniente Lee sa kanila, kaya nagpasya silang palabasin ang apat para tingnan ang kanilang mga magulang, ngunit nalaman ang kanilang aksyon at agad silang pinabalik sa kanilang barracks. Ang paaralan ay mahigpit na binabantayan ng militar. Nagsimula silang magrebelde sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga estudyante mula sa ibang mga klase, at pagsasabi sa kanila tungkol sa pagkamatay ni Miss Park at sa panganib mula sa mga dayuhan. Dahil dito, nagsimulang magpakita ng demonstrasyon ang lahat ng estudyante at hiniling na ibalik kaagad sa kanilang mga tahanan. Noong nagde-demonstrate sila, biglang bumagsak sa harap nila ang isang higanteng sphere. Sumigaw si Teniente Lee sa mga estudyante at inutusang bumalik sa klase at iligtas ang kanilang mga sarili, habang siya at ang iba pang mga sundalo ay susubukan na pigilan ang mga alien. Hindi lamang isa, ngunit ang iba pang mga higanteng sphere ay nagsimulang bumagsak, na naging sanhi ng pagkamatay ng mga estudyante at sundalo. Dahil sa sitwasyong iyon, pinangunahan ni Teniente Lee at Sergeant Won Bin ang mga estudyanteng nakaligtas upang kolektahin ang kanilang mga armas dahil plano nilang dalhin ang mga estudyante sa base militar. Salamat sa kanilang kooperasyon, nakasakay sila sa sasakyan ng militar at sinubukang umalis. Bagaman ang kanilang pag-alis ay talagang medyo mahirap dahil napilitan silang iwanan ng isang estudyante na namatay dahil hindi siya nakasakay sa kotse. Pagkatapos noon, tuluyang umalis ang dalawang sasakyan patungo sa base militar. Isa sa mga sasakyang minamaneho ng isang sundalo ay biglang naaksidente, dahil ang sundalong nagmaneho ng truck ay napatay matapos salakayin ng alien. Sinubukan ng mga estudyante sa likod na lumabas at patayin ang alien. Matapos ang matagumpay na pagpatay sa alien, napagtanto nila na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan, at dahil hindi ligtas na manatili doon, nagpasya silang lahat na maghanap ng mas ligtas na lugar. Bago umalis, ang isa sa kanila ay nag-iwan ng karatula para kung may maghanap sa kanila ay mahahanap agad sila sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sa wakas ay dumating na sa base militar ang entourage ni Teniente Lee. Pagdating doon, napagtanto ng mga estudyante na hindi pa nakakarating sa base ang ibang entourage. Pagkatapos ay dinala ng mga sundalo ang mga estudyante sa barracks para makapagpahinga. Ngunit hindi sila makapagpahinga dahil hindi nakarating doon ng ligtas ang kanilang mga kaibigan. Nag-aalala rin si Teniente Lee at nagsikap na makabalik upang hanapin ang unang grupo, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang intensyon ay tinanggihan ng pinuno, dahil ito ay lubhang mapanganib. Nang makita iyon, lihim na ninakaw ni Won Bin ang isa sa mga susi ng sasakyan ng militar at ibinigay ito sa kanya. Ang plano ay sa kasamaang palad ay narinig ni Duke Jung na agad na sinabi sa iba pang mga estudyante tungkol dito. Sumang-ayon ang mga estudyante na sumama kay Teniente Lee. Pagkaraan ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating na sa isang bahay ang unang grupo. Nagawa nilang gamutin ang mga may sakit gamit ang ilang mga gamot at pansamantalang kagamitan. Isang babaeng estudyante ang aksidenteng nakakita ng isang pakete ng instant noodles, at dahil ilang araw na siyang hindi kumakain, itinago ng estudyante ang noodles sa iba pa niyang kaibigan at kumain ng instant noodles ng mag-isa sa labas. Matapos maubos ang pakete ng instant noodles, nagulat siya nang makita ang alien sa hindi kalayuan. Agad siyang tumakbo palayo at sinabihan ang iba pang mga estudyante na pumasok sa loob at isara ang pinto ng bahay. Sinubukan ng alien na pumasok sa pamamagitan ng ventilator pipe.
Sinubukan nilang tumakas at naghiwalay sa dalawang silid. Isinarado nila ang kwarto para hindi makapasok ang alien. Hindi sinasadyang narinig ni Teniente Lee ang isang boses mula sa likod ng sasakyan sa gitna ng paglalakbay. Nang suriin niya, nagulat siya nang makitang may mga estudyante, kahit na napakadelikado, ngunit ipinagmamalaki niya ang kanilang pagkakaisa. Nang gabing iyon, nag-aalala sila sa kaligtasan ng kanilang kaibigan na nagkaroon ng impeksyon dahil sa kanyang pinsala. Gayunpaman, hindi sila maaaring manatili sa silid na iyon at kailangang humingi ng tulong kaagad. Pagkatapos noon, desperadong lumabas si Chiyol sa bodega at nakakita ng sasakyan na magagamit nila para makatakas. Habang naghahanap ng ilang gamit para makatakas, hindi na malaya ni Chiyol na pinagmamasdan siya ng alien. Dahil alam nilang nasa panganib siya, nagmadali ang ibang mga estudyante para tulungan siya. Salamat sa mabuting kooperasyon, nagawa ni Chiyol na makatakas at makaligtas sa pagtugis ng alien. Pagkatapos nito, iminungkahi ng isa sa kanila na gumawa ng malakas na ingay upang maakit ang atensyon ng alien. Sa una, naging maayos ang plano, ngunit biglang tumigil ang ingay, na inilipat ang atensyon ng alien pabalik sa kanila. Ang lahat ng mga mag-aaral ay sumugod sa bodega at sumakay sa kotse, ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Hirak na hindi siya maaaring magmaneho ng kotse. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon, na naging sanhi ng gulo ng lahat hanggang sa aksidente nilang naitapon ang susi ng kotse sa isang masikip na lugar. Dahil alam nilang hindi nila maliligtas ang kanilang mga sarili, isang estudyante na nagngangalang Jo Jiangsu ang nagsakripisyo ng kanyang sarili, upang ilihis ang atensyon ng alien upang agad na makatakas ang kanyang mga kaibigan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagulat ang entourage ni Teniente Lee nang makita ang maraming bangkay na nakahandusay sa mga lansangan. Dahil dito ay lubos silang nag-alala, dahil baka ganoon din ang nangyari sa kanilang mga kaibigan. Matapos ang mahabang paglalakbay ng grupo, sa wakas ay natagpuan nila ang kotse ng unang grupo. Nakita nila ang karatulang ginawa ng unang grupo. Habang sinusuri ang sasakyan, inatake sila ng ilang alien. Sa kabutihang palad, pagkatapos na dumaan sa maraming mga pagsubok, ngayon ay nakasanayan na ng mga estudyante ang pakikipaglaban sa mga alien na ito. Balik sa unang grupo, agad na nakuha ni Jiangsu ang atensyon ng alien upang makaalis ang kanyang mga kaibigan. Pagkaalis ng lahat ng estudyante sa lugar na iyon, nakonsensya sila sa pag-iwan kay Jiangsu, ngunit sa kabilang banda, napagtanto din nilang wala rin si Hirak. Nanatili pala siya para iligtas si Jiangsu, buti na lang ay nailigtas sina Hirak at Jiangsu ni Teniente Lee na dumating kasama ang kanyang entourage sa lugar. Matapos mailigtas ang lahat ng estudyante mula sa unang grupo, bumalik sila sa militar at agad silang sinalubong ni Wonbin at Yongsu na naghanda na ng kampo para sa kanilang lahat. Ang mga mag-aaral sa kalaunan ay opisyal na itinalaga bilang mga reserbang sundalo at nakakuha ng kanilang sariling mga uniforme. Kinabukasan, nakipagpulong ang pinuno ng militar sa mga sundalo kung saan tinalakay nila ang 20% ng mga sphere na nagawa nilang patayin at 50% ng mga sundalong namatay sa labanan. Pinlano nilang linisin ang mga lugar na tinatay ang mga hotbed ng ilang mga sphere. Para sa misyon, nilayo ng pinuno na i-deploy ang mga reservists dahil hindi na sila makapagpadala ng mas maraming tropa dahil limitado ang kanilang bilang. Nangako ang pinuno na kung matagumpay na makumplito ng mga estudyante ang misyon na ito, uuwi na silang lahat sa kanilang mga magulang at makakakuha ng karagdagang puntos para sa pagsusulit sa CSAT. Hindi matanggap ni Teniente Lee ang suicide mission at isakripisyo ang lahat ng estudyante, ngunit hindi niya yun maitatanggi dahil iyon ay utos ng pinuno. Kinagabihan, bago umalis ang mga estudyante, binigyan sila ng pouch at isang papel. Sa pouch, kinailangan nilang ilagay ang kanilang buhok o mga kuko at isulat ang kanilang testamento na nagpapahiwatig na ang misyon ay lubhang mapanganib sa lawak na posible na silang lahat ay hindi makaligtas. Dahil doon ay nagmuni-muni ang mga estudyante at hindi makatulog buong magdamag. Naunawaan ni Teniente Lee at Sergeant Wonbin ang kanilang nararamdaman ngayon, kaya't may inihanda sila para sa mga estudyante. Kahit kaunting pagkain lang ang binigay nila sa kanila, pansamantala nitong nagawang maaliw ang mga estudyante, at pansamantalang nakalimutan ang misyon na gagawin nila kinaumagahan. Kinabukasan, naghanda ang mga estudyante para simulan ang misyon. Bago umalis, ang bawat koponan ay binigyan ng isang sphere detector na magagamit nila para makita ang mga alien,
ngunit inutusan ni Teniente Lee ang mag-aaral na huwag masyadong umasa sa device at panatilihin ang kanilang pagtuon saan man at kailanman sila naruroon. Matapos ang mahabang paglalakbay, napilitang huminto ang sasakyang militar dahil may nakaharang na sasakyan sa kanilang daan. Napilitan silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang bumukas ang detection device. Agad namang inutusan ni Teniente Lee ang lahat ng mga estudyante na maghanda sa kani-kanilang pwesto upang patuloy na pagmasdan ang paligid. Pagkatapos ay hinimok niya ang mga alien na lumapit sa pamamagitan ng paggawa ng malakas na ingay gamit ang isang larwang kotse. Nang marinig ang malakas na ingay, nagsimulang dumating ang mga alien. Ang mga estudyante na sanay na sa digmaan ay agad na binaril ang paparating na alien. Pagkatapos ay hinati sila ni Teniente Lee sa ilang maliliit na grupo para mas maging epektibo ang kanilang paglilinis. Pagkatapos ay sinuri ng bawat grupo ang lahat ng mga bahay at kalye upang matiyak na ang bawat alien ay napatay. Sa oras na iyon, pumasok si Sergeant Won Bin at ilang estudyante sa isang bahay, ngunit sa halip na maghanap ng mga alien, natagpuan nila ang isang mag-aaral mula sa ibang paaralan na nakasuot ng army na damit. Natagpuan din ng kabilang grupo ang dalawa pang mga estudyante, at dahil doon, inutusan sila ni Teniente Lee na magpahinga muna sa isang abandonadong kampo sa isang unibersidad. Pagkatapos nito, tinanong ni Teniente Lee ang tatlong nakaligtas kung ano ang nangyari. Malinaw na nakaranas sila ng matinding trauma matapos silang iwanan ng mga sundalong namumuno sa kanila. Ang isa sa mga nakaligtas na nagngangalang Yeonso ay nagsabi na ang mga matatanda ay sadyang ginamit ang mga ito bilang mga decoy at sa halip ay nagpunta upang iligtas ang kanilang mga sarili. Dahil sa matinding trauma na naranasan niya ay binalak din niyang magpakamatay. Nakita siya ni Yu Jong at sinubukan siyang pakalmayin, ngunit nang magpakita si Teniente Lee ay bigla siyang tinutukan ni Yeonso ng baril. Dahil sa trauma niya, binaril niya si Teniente Lee, ngunit biglang sumulpat si Won Bin at sinalag ang bala gamit ang kanyang balikat. Mabuti na lang at nabigyan agad si Won Bin ng paunang lunas para mailigtas ang kanyang buhay. Ayaw ni Won Bin na sisihin nila si Yeonso sa pangyayaring yun dahil naiintindihan niya na nakaranas ito ng matinding trauma pagkatapos ng nangyari sa kanya. Pagkatapos nito, tinipon ni Teniente Lee ang lahat ng mga estudyante at sinabing babalik sila sa base kinaumagahan. Sa sitwasyon ni Won Bin at sa paghahanap ng tatlong nakaligtas, hindi niya masisiguro ang kanilang kaligtasan, kaya mas mabuti kung bumalik sila sa base kahit na mapanganib para sa kanya ito. Nang nakabantay si Nanara at Shio sa rooftop, bigla silang nakakita ng sphere na tila nakikipagpalitan ng signal sa mga alien sa ibaba nito. Pagkatapos, ipinarating ang impormasyon kay Teniente Lee at sa iba pang mga estudyante. Napagtanto din nila na ang higanteng sphere ay malamang na nagpapadala ng mga senyales tungkol sa kung aling mga lugar ang dapat nilang salakayin. Ginawa yon ng higanteng sphere para mahanap ng mga alien ang kanilang susunod na target. Napagtanto nila na hindi kalayuan doon ay may kanlungan, at naisip din ng mga estudyante na lilipat ang mga alien patungo sa lugar na yon. Upang pigilan ito, gumawa ng plano si Teniente Lee at ang mga estudyante, kung saan binalak nilang akitin ng mga alien na pumunta sa gusali ng campus at pasabugan sila ng magkakasama. Dahil dito, nagsimulang magtulungan ang mga estudyante sa paggawa ng mga pampasabog at lahat ng kinakailangang paghahanda. Pagkatapos mag-assemble ng ilang mga pampasabog, inilagay nila ang lahat ng mga ito sa ilang mga lugar. Nakita ni Nara na nakapwesto sa rooftop ang paggalaw ng higanteng sphere, kaya agad niya itong ini-report kay Teniente Lee. Nang marinig ito ay mas mabilis silang kumilos, dahil kung hindi, mabibigo ang lahat ng kanilang mga plano. Pagkatapos, nagsimulang gumawa ng malakas na ingay ang mga estudyante, para i-provoke ang mga alien sa lugar na iyon, dahil doon, ang mga estudyanteng naglalagay pa ng bomba ay kailangang magmadali bago dumating ang mga alien. Dahil alam niya ang sitwasyon, hiniling ni Teniente Lee kay Won Bin na dalhin agad ang lahat ng mga estudyante sa tapat ng gusali habang mag-isa niyang tatapusin ang lahat. Di nagtagal, libu-libong dayuhan ang nagsimulang lumipat ng napakabilis sa gusali. Si Teniente Lee na natapos na sa pagkonekta ng pampasabog ay kailangan na ngayong makalabas sa gusali, ngunit kahit saan siya magpunta ay mayroon alien, wala na siyang maisip na ibang paraan. Kalaunan ay pumasok siya sa isa sa mga room at nakipag-ugnayan kay Won Bin. Sinabihan niya itong pasabugan ng gusali habang nasa loob pa rin siya.
Alam niyang wala na siyang pagkakataong makalabas ng gusali, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa lahat ng mga mag-aaral dahil hindi niya sila mapoprotektahan hanggang sa uli gaya ng ipinangako niya. Matapos ang isang nakakaantig na pamamaalam, napilitan silang pindutin ang button at namaalam kay Teniente Lee magpakailanman. Dito na magwawakas ang ating palabas. Sana ay nagustuhan ninyo. Marami pong salamat.